Itong tungkol sa 244 million pesos na ah, salin ni Lacson. O nagiging mainit itong issue. O kasi ngayon 'di ba, binubukas yung mga salins. Pagbukas ngayon ng mga salins, si Lacson nagbukas naman ng salin niya. Kaya lang kung dati 58 million noong umalis siya sa gobyerno, 20 natapos yata yung kanyang pagiging senador 22. 'Di ba? Kasi tumakbo siyang vice president. Tumakbo siyang vice president. Ay, hindi, president. Kasi ang vice niya si Soto. Tumakbo siyang president nung 22. So, nung umalis siya sa Senado noon, 58 million. Pagbalik niya ngayon sa Senado, 244 million na. So, nagiging issue yan. Ngayon, ano bang tama? Ano ba dyan? Sabi ni Lacson ganito, nung wala na siya sa gobyerno, after ng election, nung term niya sa Senado, 2022, nagnegosyo siya at saka yung dalawa niya yatang partner sa negosyo. Mayroon silang mga transactions na pinasok, maganda naman daw ang kinalabasan, kaya lumuki yung kanyang assets. Kaya umabot yan ng 244 million. Dineclare niya yan ngayon sa salin niya. 244 million. Yan yung kanyang assets o net worth. Ewan ko kung assets o net worth. Basta may 244 million siyang dineclare sa salin niya. Statement of assets, liabilities, and net worth. Ngayon, mali ba yun? Wala tayong nakikitang mali doon. Buti nga, dineclare niya eh. Ang importante, kaya niyang ipaliwanag bakit lumaki ng ganyan. Kasi kung tinatago niya yan, hindi niya yan kayang ipaliwanag, hindi niya yan i-declare. The fact na dineclare niya yan at kaya niyang ipaliwanag, so wala siyang problema dyan. Ang kailangan lang naman dyan, may paliwanag ka, may ebidensya ka. Pag hiningan ka ng paliwanag, kasi nakalagay naman sa salin eh. Pag submit mo ng salin, nakalagay doon na bukas ka, open ka, na busisiin yung sinubmit mo. Actually, binibigyan mo nga ng power dyan ng ombudsman na tingnan yung mga bank records mo, kung totoo ang sinasabi mo o hindi. Tingnan din ang mga records mo. May yan, mayroon yan dyan, mayroon kang waiver na binibigay doon. Pinipirmahan mo yung salin mo. Mo sa ombudsman na pwede lang tingnan yung mga yung mga nakadeclare mo doon, pwedeng i-verify ng ombudsman. Mayroong ganyan. So dito, dineclare ni Lacson yan, pwede yan tingnan ng ombudsman. Ang importante diyan, kaya niyang patunayan yan. Ang maganda nga, dineclare niya eh. Kaysa sa tinago niya yan. Kung tinago niya yan, di mas kaduda-duda yan, na ibig sabihin, mayroon siyang mga hindi dineclare. Dahil, siguro may illegal siyang ginagawa. Pero the fact na dineclare niya yan, di okay. Kung mayroong magtatanong yan, magbe-verify niyan sa ombudsman, gagawin nila yan. Kaya sa isang banda, ganun din, Risa Hontiveros, yung salin niya, para yatang ilan ba yung net worth niya doon? 15 million ba yun? 16 million? Nagre-react na naman ng mga DDS, ang mga naninira kay Risa. Mayaman ka pala, 16 million. O ang importante doon, dineclare ni Risa Hontiveros yun na may 16 million siya. Saka hindi naman ganun kahirap yan si Risa Hontiveros. Ngayon, ang importante doon, kaya niyang ipaliwanag yun. The fact na dinideclare mo yon, hindi mo tinatago, ibig sabihin nun, pag tinanong ka, tiningan ka ng mga ebidensya, supporting documents mo, kaya mo. Yun ang importante doon. Ang mahirap, kung hindi mo dineclare, mahirap yon. Pangalawa, dineclare mo, hindi mo kayang ipaliwanag. Yun ang problema. Pero sa case dito ni Ping Lacson, kaya niyang ipaliwanag, sabi niya. Pinaliwanag niya nga na mayroon siyang mga transactions, may mga partner siyang nakatransaksyon sa mga negosyo. So pwede naman niyang i-verify ng ombudsman anong transactions yon. Sino-sino yung nakatransaksyon niya. Nasaan ang mga proof noon ng mga transactions na yon? Magkano ang kinita niya sa mga transactions na yon? Pwede yan. Dineclare niya eh. Doon sa baba, nung nagperma siya ng salin niya, sinabi niya doon na open siya na busisiin ng ombudsman ang kanyang mga records. Ganyan yan. So, ano yan mga kabunyog, mga kabayan?
Ang importante diyan, binubukas niya yung salin niya. Ganon din si Risa Ontiveros. Alam ko si Soto, iwan ko si Soto kung nagbukas na ng salin niya. Ang importante, ibukas nila ang mga salins nila. Kung ang nakadeclare man dyan ay 19 million, 20 million, okay yan. Ang importante, honest, binubukas mo. At kapag tinanong ka, binusisi ka kung anong ano dyan, paano mo, ano bang mga, ano dyan, totoo ba yung mga dineclare mo dyan, gagawin naman yan ng ombudsman. Pwede yung gawin ng ombudsman. Ito ay matapos na lumabas ang biglang paglago ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng 186 million. Batay sa SALN ni Lacson, nasa 58,771,409.62 ang kanyang kabuuang yaman bago siya umalis ng Senado, habang 244,940,509.60 naman ngayong bumalik siya sa pagkasenador. Dagdag pa ng senador na makikita sa kanyang income tax return ang kanyang pagbabayad ng 4,817,265 pesos para sa taxable year 2021 at 11,834,033.37 para sa taxable year 2024. Tinayak naman ng senador na ilalabas niya ang kanyang 2025 SALN kasama ng kanyang ITR para sa taong 2023 at 2024 batay sa makukuhang dokumento. Remulla na wala ng paghihigpit at mas madaling pagkuha ng SALN ng government officials. Mismong si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson naman ang nag-anunsyong malaki ang itinaas ng kanyang net worth. Noong 2022 o taong umalis siya sa Senado, higit 58.77 million pesos ang kanyang net worth. As of June 2025 naman, lumobo ito sa higit 244.94 million pesos. Paliwanag niya noong umalis siya sa Senado, pumasok siya sa estate at trading business activities at naging matagumpay raw ang mga ito. Tiniyak naman ni Lacson na isa sa publiko niya ang kanyang SALN sa mga susunod na araw. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.